Ganito ang Pilipinas. Okay lang sana na ganito ang kanilang kalagayan. Kung walang pera ang ating gobyerno. Ilang araw na kayo dyan? Dalawang buwan na, sir. Kami lang yung pinakamatagal dito na hindi pa na-operahan. Dalawang buwan? Opo. May kulang pa po. Na paano ba? Na paano ang nanay mo? Nanay mo? Opo. Na-slide po sa sir. Na paano ka? Na-operahan na po yan dito last year. Na-infection. Sige na, sige na. Tapos? Kailangan na-operahan ulit. Tatanggalin yung bakal. Tapos yung May bakal, tatanggalin. dito po dalawa. Ibig sabihin, ilang buwan na kayong nakaganyan? Dalawa. 2 months? Magdadalawa na po dito. Higa. Hindi kami ina-admit. Hindi ma-operahan si mama. Pag Bakit yung daw? kulang namin na 45. Magkano yung kwentada na dapat bayaran kung maopera siya? 300,000 po yung lahat na. 300,000. Po, bali yung kulang po, naayos ko na yung iba, bali yung kulang po is 45,000 na lang po. Sinong kausap mo sa loob? Yung doktor po ni mama, si Doc Victoria po, ay ayaw si mama opera. Alam niya na ang kulang 45,000. Bali 95 yun. Ngayon nalakad ko sa DSWD, dinagdagan kami ng 50,000. Ngayon kulang na lang namin 45,000. Para maoperan. 2 buwan na kayo dyan. Opo. Kami lang sir pinakamatagal dito. Kayong pinamatal. Saan kayo nangungubeta? Wala. Diyan sa CR ng lahat. Ayaw na. Paano siya nalakad? Wheelchair po. Mahiram lang po kami dyan sa loob. Ito po ano po, nakapalakad naman. Sir, nahirapan na si mama na mamagayon sa loob. Na-infection. Wala kami iba mahingian sir na tulong eh. Kasi yung ni mama, walang CPR daw, walang food. Kaya hindi kami makahingi ng tulong. Meron na siyang GL. Ang bill, ang kwentada, 300,000. Ang kulang na lang, 45,000 para maopera. Ang gusto, buo. Opo, kasi hindi sa loob sir eh, na kaya nahirapan kami. Sa Pacific po, babayaran. Sa Pacific, alika kapatid. Alika. Grabe oh. Parang ang sarap magsenador, ano? Para ipaayos to, ano? Ganito ang Pilipinas. No? Okay lang sana na ganito ang kanilang kalagayan. Kung walang pera ang ating gobyerno. Ang daming sinasabing nawawalang pera ang gobyerno. Pero ganyan ang kalagayan ng mga pasyente, ano? May pasyente kayo? Sino pasyente nyo? Ha? Na paano? Ha? Hindi, yung pasyente nyo. Na paano? Na? Nahulog? Taga saan kayo? Ha? Sibuyan Island. Anak mo? Saan kayo nangungubeta? Diyan kayo natulog? Ilang araw na kayo dito? Grabe naman. Hindi na kayo naliligo. Saan kayo naglalaba? Saan kayo kumakain? Minsan meron, minsan wala. Paano yung bata? Nakakapayak naman ang kalagayan ng mga kababayan natin. Sakali po mamaya, ang andyan po si Saan bang entrance? Dr. San Pedro po. Halika, brother. Diretso na po tayo. Kasi si Halika. Direktor po nasa, magpapa-opera pala, wala po dyan. Doktor, nagpapa-opera. Ako si Direktor. Kay Dr. San Grabe Pedro. naman, oh. Mahigit ng 2 months. Yung Oo. pasyente po. Oo, 300,000 ang estimated cost ng kailangan. Nakapangalap na ng GL na 255. Ito nagawin nito. Ba't tayo pang operahan? Ayun, hindi ko po masasagot. Hindi mo masasagot yun. Kaya nga... Bro, sino ang doktor? Si Dr. San Pedro po. Wala po kasi si Direktor po. Chief Medical. Ay, okay. Kausap mo na siya. Dito po si... Ang abala po. Sa afternoon daw. Dok,
Yung pasyente niya, mother mo, 2 months nang nakahiga doon sa waiting area. Kasi ang estimated amount, Doc, nung director, no? Hindi po. Okay. Doc, yung estimated cost ng operation and everything, 300,000. Ano pa bang operahan sa kanya? Ang dalawang hita po. Opo. May bakal na po last year. May bakal na, no? Dito po kami last year. May bakal na. Opo. Na infection. Ngayon, Doc, nakapag-produce na sila ng GL, guarantee letter na 300,000 yon, ang kulang na lang 45. Meron naman po kami mait na hindi ba kayo nagpunta sa social service? Hindi po, hindi po, kasi bawal daw kasi walang CPR. Yung parang mahigpit yung kay mama. Kasi kaya nahirapan. Ano yung CPR? Yung ano yung Walang FDA sa po. Ano yung FDA? Hindi po siya. Food and Drug na ano. Bawal kasi ang gobyerno bumili ng bakal. Pag walang... So, ano ang plano natin sa kanya? Ano sino po bang attending? Sa Pacific po. Hindi, sino yung doktor niya? Si Doc Victoria po. Victoria. Sa AO po. Ang pinagpaalala, Doc, ng family, kaya pinuntahan ko, considering na may feedback na nagkaroon ng infection, Parang nagkalat. baka mabulok, maputol. Sino po nag-opera sa inyo dito ngayon? Opo, si Doc Corpus po yun last year. Last year. Parehong nagka-infection. Isa lang po. Bali, papagalingin daw muna, anoin muna ng gamot. Opo. Sabi matatagalan po kami dito. So naka-admit siya ngayon? Hindi po. 2 months na, nandun sa waiting area. Bakit hindi kayo in-admit kung anong gamot ang Magpakaawa binigay? na po kami. Wala po binigay. Kaya namamaga po ng lalo na po. Imbestigahan ko sir muna. Hindi ako familiar with the case. Yes. I will talk to yung mga attending. Pero unsolicited advice, Doc, nandun yung pasyente na Dapat nagsasuffer, hindi ganun. dapat man lang sana, alam nyo, Usually kasi mga ganyan sir, talagang wala naman kami tinatanggi ng pasyente dito. Dapat yan, it's poor judgment for yung attending. actually, Doc, dapat hindi na ako nagpipag-usap sa iyo, di ba? Pero hindi naman po sa dami ng pasyente dito, hindi naman namin nakapunta yan. Yes. Pero I'll get to the bottom. Hindi mali talaga yung hindi dapat yun talaga. Siguro sana, Doc, if I may suggest, while conducting investigation, at least, kumbaga, hindi man ako doktor, pero ma-check naman natin, kumbaga sa priority, considering na may infection na, at nandun lang nakahiga sa papag, doon sa kahoy. Saan kayo? Tacloban po. Pero saan Taga kayo, Tacloban, Leyte kayo. saan kayo naka-stay ngayon? Diyan lang po kami. Simula. Doon lang, sa may kahoy. Nagbas lang po kami galing sa Tacloban. Nagbas lang po kami galing Tacloban. Tapos, Tapos dito na po kami nagtira sa upuan. Doon sa upuan, hindi nyo alam, Doc. Baka gusto mo tingnan natin. Kung pwede lang, para masaksihan mo yung Nahirapan po kami kalagayan. Sa pagkain, gusto namin magpa-admit. Ayaw naman ng doktor kasi kulang pa daw. Para masali kami sa pagkain dun sa Actually, sobrang busy ako. Sobrang busy ako, Doc. Kaya lang, alam naman natin ang sitwasyon. Ang kinakatakot ko lang dyan, Doc, baka masobra yung infection niya. Putulan. Yes, boss. Baka maputulan ng paa. Ito yung pasyente, Doc. 2 months na. dito. Dito lang kayo. Yan, ganyan. Ano sabi ng doktor? Ano sabi ng doktor na sa inyo? Ayaw guarantee nila. Ate, taga saan ka? Tacloban, Leyte. Eh, ganito, no? Gusto ko lang alam ni Doc. Yung 45,000, para sa akin bilang congressman, eh, maliit lang yon. Ang problema lang, yung pondo ko para sa medical assistance, pinutol. Wala akong pondo. Kaya itong problemang ito, ilalapit ko sa mga kaibigan ko. Sir, ako na lang. May other sources of funding naman po kami. Yun, salamat. Ayusin na lang para hindi na kayo Salamat. kami magbabago. Kasi ang kinakatakot ko dito, Doc, baka masobrahan yung infection at putulin. Eh, kawawa naman. Paano natin ngayon para ma-evaluate natin na mabuti? Kailangan i-admit na
Ay, hindi po. Hindi po. Hindi, kaya binanggit ko nga kay Doc na dapat mabigyan agad ng attention kasi kung mapabayaan yan, ay masakit, di ba? Masakit naman kung puputulin. Eh, bata pa. Oh. Doc, ito, oh, taga Cebu yan, Romblon. Yan mo, may batang maliit. Brother Jerwin, hindi naman tayo namumulitika, no? Pag naupo tayo sa Senado, pa-priority ko ito. Kawawa, Doc, oh. Namin talaga. No? Taga Romblon. May batang maliit. Sino po yung pasyente? Ito, yung may pasyente nasa loob na. Ang masakit lang na parang hindi natin makita. May pera ang gobyerno pero hindi kita sinisisi. Wala kasi, si Doc kasi wala naman sa posisyon para sumbatan ko. No, ang kinakalungkot ko, Doc, may pera naman ang gobyerno. Pero ang dinadanas ng ating mga kababayan, no? Kumbaga, pag titingnan mo ang kabuuan pera ng gobyerno, barya lang itong problemang to. Nababanggit ko lang sa'yo, no? At nakikita ko naman yung mata mo, no? Parang halos maiyak ka na eh. Nakikita, actually meron na kami proposal. Kasi may lugar kami dyan. Gusto namin pa-renovate para yung parang temporary shelter ng mga pasyente. Eh, medyo kulang sa pondo kaya hindi pa namin. Yung salitang kulang sa pondo, ayaw kong madinig yan. Hindi, naintindihan kita. No. Yung nakakausap mong iba, ang dahilan, kulang sa pondo. Pero pag tiningnan mo ang pondo ng gobyerno, malulula ka. Bilyones. Hindi na napupunta sa dapat mapuntahan. Yes, problema corruption. Pasensya, ako kasi diretso akong magsalita eh. At yun nga, no, yung kapatid, yung kulang, si Doc na tutulong. Pero kung hindi pinutol ang pondo ko para sa medical assistance, hindi na ako pupunta dito. Papadala ko na lang sa'yo. Eh wala, pinutol yung pondo ko eh. Kaya mabuti, may mabuting loob. Di wala na akong problema sa inyo. Si Doc na ang bahala. Dr. San Pedro po. Dr. San Pedro. O ganito ha. Ipanatag mo na ang kalooban mo, pati ikaw ha. Si Doc San Pedro na yung kausap natin. At ang hinihiling natin, habang pinaimbestigahan niya yung sitwasyon ninyo, yung kalagayan ninyo, nire-request natin na as soon as possible, pinakamabilis na panahon, mailipat na kayo doon. Pero, Dapat 14, eh, wala kami pambayan. Ngayon, schedule ulit. napausad ng napausad. Sige lang. Pwede naman kayo pasok kahit hindi kayo maoperahan agad. Ang kamahanap yung schedule. At ang maganda, Kasi wala na kayo dito. Nasa hospital na kayo. at ang maganda, kung nasa loob kayo, baka may kailangang medication, makakabuti. No. Hindi, wag mo lang kalimutan mo na yung kausap mong doktor. Ha? Ako na po. Kalimutan mo na yon. Ang kausap mo si Doc San Pedro na. Kasi pag laging sasabihin mo ayaw ni doktor, magagalit ako sa'yo kasi nandito na si Doc San Pedro eh. Lahat ng kausap mo, kalimutan mo na. Ang kausap mo na si Doc San Pedro. Ayos. Wala ka nang babanggiting ayaw ni Doc, nabago. Wala nang ganon. Malinaw sa'yo. Malinaw sa'yo, ha? Ha? Pasalamat sa Diyos. Ha? At pasalamat kay Doc San Pedro. Yung sa inyo, hindi natin pwedeng ipabalikat lahat kay Doc. Ang mahalaga, yung pasyente ninyo nasa loob. Yung kalagayan ninyo, walang kakayahan si Doc na ayusin yung kalagayan ninyo. May limitasyon din siya. Kaya nga sabi ko kay Brother Jerwin, kung loobin ng Diyos, suporta ng taong bayan, maluklok ka sa Senado, ipa-priority natin to. Ha? Tis lang. Ha? Yung bata, oh, nakakaawa. Pa-picture kami. O sige, sama natin si Doc. Pero kayo, San Miguel Leyte. O, lilinawin ko ha. Yung mga nakaraan, kung sino mang kausap mo, kalimutan mo na. Tapos na yon. Basta ang kausap mo, si Doc San Pedro. Okay? May number naman ako sa'yo. Kumustahan na lang. Panatag mo ng kalooban mo. Swerte mo, na-tsempo natin si Doc San Pedro. Okay? Ha? Sige. May hanap buhay ka ba bago ka nadala dito? Sa bahay
Ay, ikaw. Nag-aalaga. Sige. Binibigyan lang sa amin dito ng pagkain. May nagbibigay. Pag nagbigay ako, baka makasuhan pa ako ng Comelec, ano? Nakakatakot ang Comelec eh. Ang Comelec, makapangyarihan eh. No, baka malasin. Pasensya na ha. Okay lang. Ganito, pagka may advice na si Doc, pwede na kayong umuwi ng Tacloban Leyte, San Miguel Leyte. Ha? Hindi, huwag niyong problemahin yung follow-up. Pag sinabi ni Doc, pwede na kayong umuwi, tawag kayo sa office ko, problema ko na kung paano kayo ipapahatid sa Leyte. No? Ha? Okay na. Balitaan niyo ako. At ipapahatid ko kayo sa Leyte. Gusto mo sa barko, sa aeroplano? O, sige. Aeroplano. Sige. Sige. Tapos na yung mga kapalpakan, ha? Si Doc San Pedro ng Bala. Thank you, Doc. Okay. Doc, salamat.